Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Monday mga lodi. Kamusta ang weekend nyo? Kamusta ang mabagal at downtrend na weekend mga lods? At eto na, nandito na tayo sa ating Monday, no? Sabi nga niyang tito natin, magkakaroon tayo ng Pulse Move Monday. So eto na ba yung Pulse Move Monday mga lods? No? Kasi kung titignan nyo, bumasag na siya dito sa ating mini triangle, no? Kasi meron pa akong malaking triangle na ginawa ayan, ito yung isa kong triangle. No, sinakop siya nung maliit na malaking triangle. So ito yung maliit natin na ascending triangles. So medyo kumalas na siya rito mga idol, at ang Bitcoin ay umabot ng 79,000 mga idol, no? Ang Doge ay umabot ng, saan ba si Doge? Nasa 1 na siya, 0.1 mga lodi. Kaya medyo tumaas yung profit natin dito, 11 and 12. Grabe, naunahan pa ng Doge yung yung XRP. No, ayan 12 and 11,000 pesos mga loads ang ating XRP and Doge na position dyan mga idol. So hintayin natin to kung magdidiretso ba to o fake pump to ngayon mga loads, kasi medyo hindi pa actually wala pang Monday sa Sunday pa rin sa US 'di ba? Mamayang pa kasi advance tayo ng 12 hours diba? So alas 12 ng tanghali, alas 12 ng madaling araw sa kanila, sa atin. So wala pa mga load, no? So titignan natin kung pagbukas ng market maapektuhan tong ating chart, okay? So mag-news na tayo ng mga matitinding news, malupit na news, follow-up news, crypto news, global news, mga lodi at mga trending news. Alam nyo na yan. So kung gusto nyo ng ganyang content mga idol, syempre sana mag-subscribe kayo sa channel natin. At ngayon pa lang mga lodi, palike na ng ating video, no? Kasi medyo malupit ang news natin, baka hindi nyo na malike mamaya yan pagtapos ng video natin, diba? So like na mga loads, no? Punta na tayo sa ating unang news mga lodi. So eto na nga, kahapon sinabi ni Trump na alam nyo ang gulo nyo, ang dami nyong leader, hindi namin alam kung sino yung kakausapin sa inyo, naguguluhan kami. So sabi dito, Iran has officially removed si Muhammad Galibaf, no, from negotiations with the US. Sources says Galibaf was blocking multiple US proposal and delaying progress mga idol, no? So dahil siya yung kinakausap, siguro merong mga sinasabi yung US na deal na hindi niya sinasabi sa mga ibang leaders. Ganun, no? So siya lang yung nakakaalam. O baka mamaya minamali niya pa, hindi natin alam. His exit could open the door for a peace deals as soon as Friday. So ito mga idol, imagine anytime pwede na tayo magkaroon ng peace deal mga lods, no? Anytime yan. At alam naman nyo naman siguro kung ano yung mangyayari, epekto niyan sa market, no? So sana nga mangyari na yan mga lodi, at mag-move on na ang US sa ibang bansa. Alam niyo si Trump kasi mga lodi, meron akong napanood, no? Hindi ko alam kung totoo, pero syempre Iran, nakaplano na daw yan mga lods, yung mga gagawin ni Trump sa termino niya. So yung Iran, after nyan mga lodi, Cuba, and then yung Greenland. Gusto niyang kunin yung Greenland mga lodi. So marami pa siyang pagdadaan ng quest mga lodi. So ito muna, no? Tapusin niya muna yung nasa Middle East. Yung sa Iran, Iran na problem niya mga idol, no? So ayan, grabe. So punta naman tayo dito mga lodi. Ito, update lang tayo sa nangyari kahapon. Andun pala si Dana White mga lods, no? Sa dinner na yun, andun si Dana White. Pero tingnan nyo naman si Dana White mga lodi, walang pakialam. Kahit na may mga banta na, yung iba natatakot, si Dana White nakaupo lang, nakatayo, tinitignan ko ano nangyayari. Siyempre kung kung sino yung pinakamalulupit dito na tao dito, malamang si Dana White yung hindi talaga pwedeng matakot, di ba? Siyempre pinamumunuan niya lahat ng pinakamagagaling na fighter sa buong mundo. Hawak niya yung mga pinakamagagaling na fighter sa buong mundo. Katingin niya masisindak siya sa isang yung ganyan, may baril. Siyempre dapat matakot siya, baril yun
Pero syempre, iba yan mga lord, si Dana White yan. Tsaka kahit pa paano mga lord, si Dana White, meron din bodyguard yan. Meron din ano yan, may promoprotekta din dyan. So, ang lupit niya, no? Ang lupit ni Trump mga lords, no? Silang tatlo pa lang, nakita ko yung picture nila, pinost ko yun eh. Si Trump, si Dana White, tsaka si Elon Musk. Nakita ko yung post na yun, sinabi ko, the big three. So, ayan yung ano natin, no? Maraming ano pala dito, mga lods nangyari, no? Ito, palap ko muna to sa sa Iran to, mga lods. No? Trump says Iran has 72 hours before its oil infrastructure collapses beyond repair. Ito yung sinabi ni Trump tungkol sa Iran. You can never rebuild it the way it was. No? If that claim holds, Tehran biggest economic lifeline would be about to go dark permanently, mga idol. So, habang tumatagal na hindi nakikipag-deal, no, yung Iran sa US, parang halos lumalaki yung damage, no? At yung damage na baka hindi na nila maayos, no? O yung damage na parang kung aayusin man nila, tatagal ng mga dekada o ilang dekada talaga bago maayos yun. So, hanggat maaari, mas maganda kung makipag-deal na sila, no? Kumbaga, maagapan yung apoy, mga lodi, no? So, ayan. At doon na tayo, balik tayo dito sa mga oil, no? US made crude oil just surge to Japan and the local population loves it, mga idol. Ito naman talaga yung pinakaplano ni Trump no? Guluhin niya yung trade ng oil para sa kanya bumili lahat. Di umano Japan is buying American oil. We're happy to supply it, mga idol, no? Ayan around 900,000 barrels arrived and came all the way from Texas, traversing the Panama Canal. President Trump wants to ensure we are the world's gas station. So ayun na, mga lods, napagtagumpay na naman ni Trump to, mga lods, no? Parang no, kung ikaw yung US citizen, yung galing ng presidente mo, although medyo may kumbaga marami kasi siyang marami hati kasi yan mga lodi. Pero kung iisipin niyo mabuti, parang si Trump talagang pro-America siya. Gagawin niya lahat para yung America is mas lumakas, no? Mas lumakas, mas kumbaga maging pinaka sa lahat, no? Pinaka sa lahat dito sa crude oil, pinaka lahat sa technology, pinaka lahat sa blockchain, something crypto. Crypto no? So ayan, di ba? So gusto niya maging number one sa lahat ng bagay ang Amerika. Kung ikaw American citizen ka, parang magiging proud ka doon pagka ganun, di ba? Kung ganun lang presidente mo Yeah, pero yung way kung paano niya gawin yung kanyang mga mission o yung mga pinagtagumpayan niya, medyo maraming nasasagasaan din, di ba? Tulad nung gera, mga lodi. No, bago niya napagtagumpayan, kung mapagtatagumpayan niya man na maging pinaka world gas station yung US, marami nagbuwis ng buhay dyan sa Middle East, mga lords, no? So ayun yung parang negative dun sa part na yun. Okay, so eto nga mga lodi, no? Balik tayo dito sa nangyari. Yung sumugod, no, yung nagbanta sa buhay ni Trump, mga lodi, na teacher na si Cole Allen. Marami siyang sinabi, no? Sinabi niya kay Trump na nag-comment siya na nahuli siya na pedophile, rapist si Trump, ganyan. No, ngayon in-interview ngayon si Trump sa 60 Minutes, mga lodi, at binasag niya yung reporter. Grabe, mga lods, parang pinahiya niya yung reporter dito. Sabi ng CBS, he wrote you're a pedophile, rapist and a traitor. Sabi yan nung mismo nga nagtangka sa kanya, kasi parang sumulat ng nung nahuli. Parang yung niya, gusto niya sabihin, nakalimutan ko yung tawag doon. Di ba 'yon? So, sabi naman ni Trump, I was waiting for you to read that because I know you would. Because you're horrible people. So, ito sinabihan niya na you're horrible people. Ito yung sa CBS, no? I didn't rape anybody. You read that crap from a sick person. Sabi ni Trump, you should be ashamed of yourself reading that because I'm not any of those things. You shouldn't be reading that in 60 Minutes. You're a disgrace. But go ahead, let me finish the interview. So talagang pinahiya niya rito yung mga lodi. Etong reporter na to, parang sabi niya,
Ano kayo, you should be ashamed of yourself. You're a disgrace. You're a disgrace, madam. Hindi, wala siya sinabing madam, mga lod. Pero ayan, pinahiyaan niya, mga lods, no? Ang lupit talaga ni Trump magsalita eh. Parang siguro sa mga susunod, pag may in-interview si Trump, parang matatakot na kapag tinrasok si Trump, alam niya may balik eh. Alam nila mas malupit yung balik ni Trump eh. Mga idol eh, no? O, eto na yung mangyayari sa buong linggo natin. Mga idol, key events this week. Mga Lodi, handa na ba kayong lahat? So, Monday, market react to canceled US-Iran talks, mga idol. So, ayan na nga. Kasi nga, kinancel ni Daddy. At syempre, yung Iran na nga, nagbigay ng parang comment dito na tinanggal na nila si Galibaf kasi nakakagulo. So, siguro, meron silang mga ibang usapan ngayon. Magpaplano sila. So, ayan yan, Monday. Tuesday, wala. Wednesday, Fed rate decision plus statement, mga Lodi. O Wednesday pa rin to. MSFT, Amazon, Meta, Google earnings. Ito yung report niyan, mga idol, no? Mag-report sila. Thursday, AAPL, Apple earnings ba yan? O, ayan. Thursday ulit, Q1 GDP plus PCE inflation data. So, record to, mga idol, malalaman natin. All week naman, 20% of S&P 500 reports, multiple catalysts on the theme volatility. Ito, mga lods. Pero sa tingin ko, ngayong week na to, medyo mahina to ngayon, mga lodi. Sana nga alam nyo naman, baliktad yung minsan, nagiging si Jim Cramer din ako eh. Kapag sinasabi ko mahina, biglang malakas eh, mga idol, no? So, pero sa tingin ko, yung mga to, meron lang pangilan-ngilan dyan na medyo mabigat, mga idol. Pero sa tingin ko ngayong week na to, medyo magkakaroon tayo lang ng siguro slight volatility, pero sa tingin ko sa umpisa ng May, first week of May, doon makaramdam tayo na medyo malaki-laking galaw. Sa tingin ko lang ito na. Bitcoin shoots above 78k even after Trump dinner shooting incident. BTC move above 78 following the reported third assassination attempt targeting Donald Trump at the Washington dinner. Traders are now watching the key 80,000 resistance level. So, nasa ano na ba tayo ngayon, mga idol? 79.3? 79.2, mga idol. So, lampas na tayo din sa 78. So, sinabi nila kasi, mayroon daw malaking liquidity dyan sa bandang 79,000. No, dito banda yan, mga idol. Sabi dito, Bitcoin liquidity cluster at 79,000. Bitcoin is approaching a major liquidity zone near 79,000. A move through this level could trigger short squeezes and open the path toward a break above 80k to the first time since January. So, pwedeng mangyari yon, mga idol. Kailan ba tayo huling nasa 80k? Sa Bitcoin mga lods, no? Napakalapit lang, Kita nyo yung 80k, napakalapit na lang yan, mga lods. At sa tingin ko, once na ma-break yan, magbe-breakdance din tayo. Ang tagal. Grabe, no? Ang tagal na pala. Sandali, i-ano natin, day natin, mga lods. January. Ayan, January, mga lods, Pero grabe, ay, tumagos na siya. Ay, grabe, ginuhitan ko pala to. Oh my God. So, nag-break na siya dito, mga lods. Nako, anong nangyari dito pag ganito? Hirap talaga pag hindi magaling sa TA eh. Mga lods. Pero ginuhitan ko yan, kailan ko ba ginawa to? Nako. Na-break niya na, mga lodi. Pwede na ito ano ba pinamataan? 125. Mag-125 na yan. Ganun lang, no? Hindi, no? Sa tingin ko, ang sunod na, ano niyan, dito. Resistance niyan, dalawa. Ano yan? Anong range to? $90. Nasa 90, sakto. Mga idol, 90. Itong week na to is 90k and 95 o 98 na. Naku, grabe yun Aabot kaya dyan? Sana umabot dyan, mga idol, ang ating Bitcoin. Grabe. Na break niya na to, yung guhit.
Ganyan yun, yun. Na-break niya na, nakawala na siya dito. Clovis, walang hangin dyan, May. Dito ka sa tabi ko. So, ayan grabe, na-break niya na yun. Iba pala yung, iba pala yung technique nun, mga lods. Mukhang maganda-ganda yun Sa tingin ko maganda yung chart ngayon, mga lods, ng Bitcoin. Sana nga magtuloy-tuloy. At sumabay na ang mga altcoins natin. Okay. So, eto na. Nako, ito. Speaking of altcoins, mga idol, Coinbase Quantum Advisory Board flags Algo and Aptos as leaders. The board highlights Algorand and Aptos as top contenders in quantum threat preparedness. Post-quantum security is becoming a key differentiator in blockchain resilience. Excuse me. Resilience, no? So, dati meron ako nito Aptos and Algo, pero ngayon wala na. Nag-compress na tayo ng natin. Pero, do your own research mga idol no? Okay, bumasa sa akin para bumili, mag-hold o magbenta ng kahit anong coins, mga load. Hindi ako financial advisor. Do your own research, which is, for me, etong mga coins na to, goods naman to, mga lodi. Kaya lang, syempre, wala naman tayong pera pambili lahat ng coins. So, wala nabenta ko na kasi itong mga to, and then, kinumpress ko lang yung aking asset. Pero kung tutuusin, goods yan, mga lodi, no? Sa akin, pero research nyo. Punta na tayo sa Ripple. The US SEC reaffirmed XRP as a digital commodity in its latest guidance update. So, lagi nilang dinidiin yan, which crypto assets are not security. So, nakalagay dito yung mga yan Ito, hindi lang XRP, mga lodi. Banggitin natin lahat. Baka sabihin nyo, bias tayo digital commodity. A digital commodity is necessary to participate in or use certain aspects as an associated functional crypto system. Digital commodities derive their value from the programmatic operation of that system as well as supply and demand dynamics. So, example ng mga not securities na token, no, including Aptos, kasasabi lang natin, Avalanche, Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Chainlink, Dogecoin, Ethereum, Hedera, Litecoin, Polkadot, Shiba Inu, Solana, Stellar, XLM, Tesos, and XRP, mga idol, no? So, ayang mga yan, hindi lang XRP. Okay, so ayan yung mga sample ng digital commodity na not security na, mga lodi. So, kumbaga okay na yan, plus points na yan, mga lodi, matindi na yan. And then, Ripple XRP ETFs pull in 75 million as Wall Street demand surge. So, yung ETF na naman, mga lodi, so laging solid talaga yung ETF ng XRP. So, punta na tayo dito. XRP enters mortgage market. Fannie Mae and Freddie Mac move toward allowing lenders to accept XRP and crypto for mortgage opening 12 trillion market. This change everything, mga lodi. So, pwede nila ipambayad yan, no? XRP. Pero ang sa akin lang mga idol syempre, kung magbabayad ka ng ganyan sa mortgage mo, mas maganda, stable coin na lang pambayad mo, no? Huwag ka na magbayad ng XRP. 'Di ba? Pati naman sa iba hindi ko alam mga lods, kung talagang gusto niyo yun kung kayo, kunyari, pwede niyo nang ipambayad yung XRP or Bitcoin sa mga pambili ng sapatos, pambayad ng kuryente, pambayad ng bills, ng tubig, at kung ano-ano pa. Ibabayad niyo ba yung XRP or Bitcoin? Siyempre, mas magandang stable coin. Ako, mga lods, sa akin hindi kahit kailan hindi ko ipambabayad yung XRP ko. Mga idol. Pwede siguro, halimbawa, dumating yung panahon na bibili ka ng bahay o ng sasakyan, no? Ilang XRP ba yung ang sasakyan na yan, no? 100 XRP yan, yung sasakyan na yan, o 50 XRP pagdating ng matagal na panahon pa yon siguro, mga lods. O, magkano ba yung bahay na yan? O, yung bahay na yan is nasa 500 XRP. O, di ba? Yun pwede ganun. Pero yung pambili mo ng mga pang-araw-araw, parang negative sa akin yung pambayad. Dapat nga ipunin mo yun Yeah? So, sa akin ganun mga lods. Kayo, ano sa tingin nyo? Gusto nyo ba yung pambabayad yung mga token nyo? O, sabi dito, boom! Panot! We just got the first national chartered US bank supporting XRP deposit April 23. 2026, the wall just fell, sabi rito. A digital giant just became the first national chartered US bank of
bank to officially support XRP deposit. So ayan na mga Lodi, adoption na naman mga Lods, no? So napaka-solid talaga ng mga news natin ngayon. Ito pa, yung Subway mga Lodi, talagang partner. Alam niyo yung Subway, di ba? Sa US sikat yan eh. Sa atin parang meron na ito sa SM eh, Fairview. Diba? Pero sa ipambaga, hindi sila masyadong sikat dito. Pero sa US, sikat na sikat yan. Ewan ko lang kung sa ibang lugar sa Pilipinas, sikat to Pero ayan mga Lodi, Subway partnered with Ripple transform its global treasury into real-time automated system. So ito, ganun dapat sa akin for me na pwede mong gamitin yung sistema ng Ripple, yung XRP Ledger o sa payment para mabilis, ganyan, mura, ganito, seconds lang. So ganun pwede sa akin. Pero ipambabayad mo yung XRP, tumatanggap sila ng XRP, parang negative sa akin yan. Pero yung technology gagamitin mo, ayun yung the best dyan mga idol. Sabi nga dito, G-Treasury now, Ripple Treasury has been powering Subway Treasury system since 2019. Subway has been running on the same treasury infrastructure now owned by Ripple years before the acquisition even happened. Ibig sabihin, yung G-Treasury, partner na yun ng Subway bago pa bilhin ng Ripple. Bago pa siya maging Ripple Treasury. No? G-Treasury, now Ripple Treasury, was selected back in 2019 when Subway built its first centralized treasury system. So, ayun na nga yung ginamit nila. Now, with G-Treasury, Subway achieved 98% real-time global cash visibility, 90% of payments automated, bank accounts reduced from 450 to 350, operation consolidated across 70 to 30 banks, 100,000 plus automated transactions every 6 months. Then this happened. Ripple acquired security for 1 billion 25, turning that same system into real treasury. Ripple now owns software already used to manage real corporate money flows at scale. Billions are already moving through Ripple-owned system. So, ginagamit na talaga yung ating XRP Ledger ng malupit, no? At ito yung pinakalas natin, mga Lodi. Bitwise is XRP price. Ito kasi mga mga prediction price, no? Which is di naman ako masyadong dito. Pero Bitwise kasi yung nagsalita dito, mga Lodi. So, sabi nila, actually marami naman nagsasabi, maski nga yung yung Forbes eh. Yung sa Forbes nga, laki 60,000 yung prediction nila. Pero dito sa Bitwise mga Lodi, sinasabi nila na 2026 pwedeng mag $6.53 climbing to 9.60 by end of 2027 and reaching $29 to $29.30 by 2030. Ito yung sinasabi nila mga Lods. No? Pero nasa inyo yan kung maniniwala kayo mga idol, no? Ako kasi sabi ko nga medyo mas mataas yung expectation ko diyan dito sa na to, no, ngayong 2026, no, hanggang 2028 sa akin, no, medyo mataas ng konti dito, na konti lang naman mga idol, no, pero sa inyo kayong bahala mga Lods, no. So ayun yung news natin ngayong umaga mga idol. Update tayo sa mga nangyayari sa mundo, sa crypto at sa ating mga kung anik-anik XRP, lalo na sa chart din natin. Ayan, medyo bumasag na siya. So ayan mga idol, kita-kits tayo mamayang gabi sa ating malupit na balita ulit. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa channel natin at i-like nyo yung video mga idol. Yung like nyo, napakalaking tulong nyo sa channel natin, okay? So kita-kits, maraming salamat sa inyo. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up? Subscribe to Coffee Gaming and subscribe to Jabo. If you want to subscribe to me, it's in the description. Also, what did I say? I don't know. Go to my channel and subscribe to me. And watch this. Oh, wala internet eh. No, watch this. Yeah, watch this. This is creepy. So go to. Can you go to House of Leather? Wala internet eh. Ayan na. So go to House of Leather. You can get any color you want. Brown, black, and red. Also, just wait. Internet. Bagay. Okay. Also, you need it for wearing and of course, to beat your children. Sabihin niyo yung name ko kung order kayo nito nationwide mga idol. Napakatibay na belt niyan. May discount kayo pag sinabi niyo yung aking name, okay? Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Mamaya ulit mga idol. What's up? Love you all.